Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawiin? Bigla niyong babawiin? Ano? Itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan niyo itong mga boss ha, walang maipagmalaki na kahit ano na nagawa para sa mga manggagawa, tapos ngayon, sinuspinde yung dagdag sahod. Alalahanin niyo po yan mga boss. Huwag tayong pumayag. Yan, masamang balita mga boss. Suspended, kumpirmado na suspended ang dagdag sahod dito sa NCR. Kaya walang aasahan na dagdag sahod yung ating mga kamanggagawa. Pakishare muna ito para malaman ng ating mga kamanggagawa kung ano ba talaga ang sitwasyon, kung meron ba tayong aasahan na dagdag sahod. Pakishare muna ito mga boss para malaman, at kailangan nating labanan ito. Kailangan tayong pumalag dito mga boss, hindi makatwiran, hindi tama itong ginawang pagsuspinde sa dagdag sahod. Pakishare to mga boss para maabot ng lahat ng mga kamanggagawa natin. Kailangan nating labanan to mga boss. Grabing pananarantado, grabing panggagago ito sa mga manggagawa. Hindi makatwiran to. Pakishare tong video para malaman mga boss ng mga kamanggagawa natin. So magandang gabi mga boss. Meron masamang balita. Ang masamang balita, suspendido yung dagdag sahod ng mga manggagawa sa NCR. Yan ay pagtapos maglabas ng temporary restraining order ng Pasig RTC. Dahil merong petisyon yung mga negosyante na wag daw munang ipatupad yung dagdag sahod. Alam nyo mga boss, napakalaking panggagagot, pananarantado ito sa mga manggagawa. Biruin ninyo, only under this administration, PBBM, pinanghimasukan ng korte o ng hudikatura ang isang bagay na hindi naman quasi-judiciary. Ito ay quasi-legislative function. Ibig sabihin, hindi dapat nanghihimasok dyan sa usaping sahod ang korte. Kasi merong mga batas patungkol dyan mga boss. Okay? Ngayon, pagtapos i-announce na makasaysayan daw yung 85 pesos na dagdag sahod sa NCR, pinakamataas daw, bigla ngayong babawiin dahil merong temporary restraining order na inilabas yung korte. Bawal yan mga boss, ipaliwanag ko sa inyo kung bakit. Pero bago yon, ang nakakapagtaka mga boss, etong si DOLE Secretary Francis Tolentino, hindi man lang pumalag. Hindi man lang pumalag at hindi man lang ipinaglaban yung mga manggagawa. Agad-agad, walang kaabog-abog, walang pag-question, sinabi na agad na ginagalang ng DOLE yung desisyon ng korte. Ano ka ba naman, Secretary Tolentino? Secretary of Labor ka. Dapat, proteksyonan mo yung mga manggagawa. Dapat pumanig at kumiling ka sa mga manggagawa. Bakit ikaw pa yung nangunguna, nagkukumahog ka, nasasabihin mo, ginagalang po namin ang desisyon ng korte. Secretary, kagaguhan po yan, promise. Bakit? Sabi ho sa batas na ho RA 6727 tsaka Labor Code, Article 123 ng Labor Code. Kapag merong question doon sa pagtataas ng sahod, dapat ang unang pupuntahan ay yung National Wages and Productivity Commission. Doon mag-aapela, hindi sa Regional Trial Court. Kapag hindi okay doon sa NWPC, tsaka iakyat doon sa mas mataas na korte, Court of Appeals, tsaka sa Supreme Court. Ano ba naman yan? Bakit hinayaan at pinayagan? Hindi pa nga na-exhaust yung mga administrative and legal remedies. Dumiretso na doon sa korte agad sa RTC. Tapos, nung naglabas ng TRO, ang posisyon agad ng DOLE, kinikilala namin ang korte, ang desisyon ng korte. Secretary Tolentino, kayo po ang Secretary of Labor. Bakit naman agad kayo kumampi sa mga negosyante?
Bakit po kayo agad na nagsabi na kailangan kilalanin ng korte? Hindi nga po nasunod yung proseso ng batas. Hindi nga dumaan yung mga petitioner sa National Wages and Productivity Commission. Secretary Tolentino, bakit ayaw niyong kumampi sa mga manggagawa? Bakit ayaw niyong magsalita para sa mga manggagawa? Hindi pa nga umiinit yung implementation ng 85 pesos, 2 gives, hulugan na nga, installment na nga, 2 gives. Hindi na nga sapat, barya-barya na nga, sinuspende pa. Ngayon lang nangyari ito mga boss, under this administration, kakaiba, bending the law para lang hindi matupad yung mga ipinaglaban ng mga manggagawa. Yung 85 pesos, hindi naman yan dahil sa Malacanang, hindi naman yan dahil kay Secretary Tolentino Hindi naman yan dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, inilaban yan ng mga manggagawa. Tapos, mababalitaan natin, suspendido na. Dahil may TRO na nilabas yung korte. So malinaw mga boss, bending the law ito. Only under PBBM, only under this administration na nangyayari yan. Nangihimasok ang korte, yung Pasig RTC, sa trabaho ng lehislatura. Meron na ngang mga batas hindi nga na-exhaust. Secretary Tolentino, tapos sasabihin mo nalulungkot ka. Sasabihin mo hindi ka nalulugod, nalulungkot ka, nasasaktan ka. Hindi namin kailangan ng drama mo, Secretary Tolentino. You are the Secretary of Labor. Pero ikaw ang numero 1 na nagva-violate ng kung ano nakasulat sa batas. Kaka-implement lang, biglang isususpinde. Only in this administration to mga boss, na ganyan yung nangyari. Meron ng wage order, yan, biglang sususpindihin na hindi dumadaan doon sa tamang legal and administrative remedies. So, bakit kapag pagsususpinde ng sahod ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Bakit kapag usapin ng ikagiginhawa ng mga manggagawa, nagkukumahog kayo? Tapos, kapag mga manggagawa ang humihingi ng dagdag na suporta, pag-aaralan ninyo, tatameme kayo, tetenggahin ninyo. So, hindi, grabing kakupalan to mga boss. So, ilinaw natin opo, totoo na suspendido yung pagtataas ng sahod dito sa NCR, yung 85 pesos, hindi po maipatutupad yan dahil naglabas ng temporary restraining order ang Pasig Regional Trial Court. Bawal ho yan. Bakit bawal? Kasi dapat hindi sa korte dumiretso. At yung korte na nangunguna, nangihimasok, doon sa hindi naman niya trabaho, doon sa hindi niya dapat panghimasukan. NWPC dapat muna, National Wages and Productivity Commission, doon mag-aapila. Kapag hindi nasapatan sa NWPC, tsaka aakyat sa mas mataas na korte. O ngayon, agad-agad sinuspinde na ng hindi dumadaan sa legal na proseso. Agad-agad na sinuspinde, na hindi sinusunod kung ano nakasulat sa batas. Secretary Tolentino, instead of upholding what is written on the labor code, kayo pa po ang nangungunang nagbabiolate niyan. Secretary of Labor pa po kayo, nakakahiya kayo. Hindi kayo tol ng mga manggagawa. Pinagmalaki mo, historic, pinakamataas na wage increase sa NCR, tapos bigla niyong babawiin? Bigla niyong babawiin? Itong administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, tandaan niyo itong mga boss walang maipagmalaki na kahit ano na nagawa para sa mga manggagawa, tapos ngayon sinuspinde yung dagdag sahod. Alalahanin niyo po yan mga boss. Huwag tayong pumayag. Tapos na kasi yung SONA, sabi daw, huwag tayong pumayag mga boss. Tinatarantado yung mga manggagawa harap-harapan. Ginagago yung mga manggagawa harap-harapan. So, hindi makatwiran, hindi tama to mga boss yung nangyayari. Only under this administration, only under PBBM na nangyayari to. Napakalinaw na nakasulat sa batas Napakalinaw na nakasulat sa batas.
Hindi sinunod. Naglabas na agad ng temporary restraining order. Ano ba naman yun? Tapos meron tayong sekretary. Kasabihin, nire-respeto ko ano yung sabi ng korte. Sekretary, hindi mo binabasa kung ano yung nakasulat sa batas, RA 6727. Meron sa labor code din. Sa mga kamanggagawa natin, ipakalat po ninyo to. Tayo ang nagpanalo ng 85 pesos, dagdag sahod. Barya na nga, installment, tugib sulugan, tapos babawiin sa atin. Mga boss, wag tayong pumayag. Mga kamanggagawa, wag tayong pumayag. Kayo mga minimum wage earner, wag po tayong pumayag dito. Harap-harapan po na ginagago tayo ng gobyernong to. Harap-harapan na gagawin lahat. Para ano? Para pigilan yung sahod, yung makakatulong sa buhay natin. Para ano? Ano gagawin ng gobyerno? Bibigyan tayo ayuda? Tanginan yan. Ayuda? Puro na lang ayuda? Gusto nyo ayuda na lang? Mabuhay kami sa ayuda? Masipag ang mga manggagawa. Nagtatrabaho ng marangal at maayos ang mga manggagawa. Hindi namin kailangan ng ayuda. Kailangan namin sapat na suporta. Kailangan namin maayos na oportunidad. Hindi nyo yung sinasanay nyo sa ayuda, binabansot nyo, ginagawa nyo tanga yung mga tao sa kakaayuda ninyo. Ano, kaysa sa taas sahod, bibigyan nyo kami ng ayuda, garampot na ayuda, hindi naman kami lahat nabibigyan. Bibigyan nyo kami ng kakaunting ayuda para pasalamatan kayo, pera din naman namin yan. Ayaw namin yan. Pera namin. Pera din namin yan. Mga boss, mga kamanggagawa, ipakalat po ninyo ito. Huwag po tayong pumayag, sinuspinde, garampot na nga lang, kakaunti na nga lang, NCR pa nga lang eh. Oh. So anong ibig sabihin nito mga boss? O yung mga nasa probinsya. Oh, kayo mga nasa probinsya, mga boss, asahan ninyo na ganito rin mangyayari. Hindi magkakaroon ng makabuluhang taas sahod sa probinsya dahil sa ginawang ito ng Pasig RTC, dahil sa pangungonsintere ng Department of Labor and Employment. Secretary Tolentino, ano ba naman? Grabe naman. So, yan po ang implikasyon nito. Yung sahod sa probinsya, huwag nyo pong asahan na magtataas din. Huwag nyo pong asahan na magkakaroon ng makabuluhang taas sahod sa probinsya. I-expect nyo na po na hindi rin magkakaroon ng taas sahod sa probinsya. Walang pagpapahalaga, walang pagmamahal tong gobyernong to sa mga manggagawa, sa mga Pilipino. Harap-harapan na tayong niloloko, harap-harapan tayong ginagago ng gobyerno.